chosen to be blessed and called to be a blessing. Gitawag yun ta nga mahimo bang gitawag ta aron nga panalanginan o gipili ta aron panalanginan o gitawag ta aron nga mahimong panalangin igsoon. If you have your Bible, abli mo banako in the book of Genesis 12. Ito ko nga pamilyar na kayo ni nato nga passage. Ang pulong sa Dios nagkaingon, now the Lord said to Abraham, wa pa man siya mahimong Abraham ani, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed, mga igsoon. Mo kini ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham, sa dihang iyang gitawag si Abraham gikan sa land of Ur ngadto sa promised land nga mao ang Canaan, nga sa karong panahona mao ang Jerusalem, mga igsoon. None of us disapproved to be blessed. Walay ni usa nato nga di gyud ganahan o wa gyud makaangay nga panalanginan. Amen. Walay ni usa nato nga dili muuyon, walay ni usa nato nga wa giganahan nga mudawat ba o sa pamaagi sa lain nga pamaagi pagapanalanginan, mga igsoon, tungod kay realidad yun kana sa kinabuhi. It is a fact of life nga ang tao gusto gyud og panalangin. Nga ang tao gusto gyud og kaayuhan tungod kay ang mga tao sa atong panahon karon nagapangita gyud og maayo og plastar gyud nga panginabuhi o kinabuhi, mga igsoon, maski pa sa dautan nga mga pamaagi. Daghang mga tao nga nahimong drug lord, daghang mga taong nanulis, daghang mga taong nanghuldap, pero ang ilang intention baya luyuan ang tanan, maplastar ang kinabuhi sa ilahang pamilya. Mao na nga by any means ang mga tao nagapaningkamot to seek a much better and good life, bisan patud og sa pikas nga pamaagi nagaka-compromise ang ginatawag natog balaod, mga igsoon. Ang panalangin po is a favor nga ginabistaw sa Ginoo ngadto sa mga tao. Pabor nga ginahatag, ginapadayag sa Dios ngadto sa mga tao sama kanato, ingon man susama sa hangin nga atong ginaginhawa. Amen. It is a blessings from God, o it is a favor from God, kana bang hangin nga atong matag karon og unya nga ginaginhawa. It is a favor from God kanang matag pagkaon nga atong ginakaon sa atong lamisahan, that despite sa kamahal sa bugas, wa gyud ta mahutdag sudan. Amen ba? That despite sa kamahal sa bugas, mahibong ka, wa may ganiwang nato, gapanambok manggihapon. It is a blessings from God. It is a blessing from God, my friend, kanang tubig nga atong ginainom. Kanang tubig nga atong ginainom nga panahon sa utong tutok, makapalingkawas nato ba sa grabing kauhaw or makahatag nato og protection gikan sa dehydration, mga igsoon. Kanang yuta nga atong ginatamakan, it is a favor from God. Kanang yuta, kanang simento nga atong ginatrade ang atong mga tiil, nagalakaw, nagajogging ta, nagapadagan sa atong sakyanan, it is a blessings from God. Kanang kahayag nga naghimo nato nga makakita ta, it is a blessings from God. Kung dili mo sidlak ang adlaw, luoy tang tanan, mga igsoon. Kung dili mo siga ang pibikod during sa kagabihon na, ambot lang, magalinga sa ta. It is a blessings from God nga naay kahayag, my friend, naay life that make us nga makakita kita. Ang balay nga atong gipuy-an, it is a blessings from God. Pabor na sa Ginoo, panalangin ka na sa Ginoo. Kanang pamilya, panimalay nga atong ginatiman, it is a blessings from God. Nakay ginikana, nakay igso, nakay matawag nga family, it is a blessings from God. Kanang talento, skills nga naka, nga diha nga pamaagi, imong gi-utilize o nakabaton kag sapi, it is a blessings from God. Kanang kakugi nimo, kanang maayo kang modiskarte, kanang
disiplinado kay ka sa pagmatag-buntag, sayo kay ka moadto sa imong trabahuan, it is a blessings from God. Panalangin na sa Ginoo nga may kakugi ka, may talento ka, sama sa ingon ni ana nga wapod sa uban. Panalangin na sa Ginoo mga igsoon. Ang maayong panglawas nga naapata sa karon, it is a blessings from God. Kining atong lawas, dili ni sa tanang panahon kondisyon, dili ni sa tanan nga panahon maayo ang plastar o good health, but kining maayong panglawas nga nata sa karon mga igsoon, it is a blessings from God. Panalangin na sa Ginoo mga igsoon. Kining panahon nga naata nga nagakunhod, panalangin ni sa Ginoo. Kaning oras nga naata nga hinay-hinay nagakanubo og nagakanubo, it is a blessings from God. Wala nagataas ang atong time sa kalibutan. Naganubo, but sa pikas nga bahin, kana panalangin gihapon sa Ginoo mga igsoon. Sa lain nga pagkaistorya, ikaw ug ako, we are surrounded og nagkinabuhi gyud ta within the favor of God. Nabuhi gyud ta og na libutan gyud ta sa mga pabor ba nga iya sa Dios. Because our very existence is a gift of God. Kasi po maski ang atong pagkahimugso aning kalibutana, it is a gift from God. Amen. Naalirungan ta sa mga pabor ug panalangin sa Ginoo. Mao na nga kung maghisgot ta og blessings ni Lord, kinahanglan ka sabto nato kini that God's blessing po is holistic. Ngang panalangin po sa Ginoo, wa lang siya maglambigit sa usa lang kadapit, kundi naglambigit siya sa kinatibuk-an ba. Holistic po ang blessing ni Lord. Iya kang i-bless dili lang sa usa ka part, but sa kinatibuk-an mga igsoon. That is the blessings of God. When God chose and called Abraham to be the object of his immense blessing, he and his family po kaniadto was an idol worshiper. Kaniadto po sa dihang gitawag si Abraham sa Ginoo, aron mahimong mudawat ba sa naghingapin o kang dako ang panalangin sa Ginoo. Siya o ang iyang tibuok pamilya mga igsoon nagasimba og mga Diyos-Diyos. O ang Diyos-Diyos nga ilang ginasimba mao ang Mesopotamian God of wisdom and moon nga mao po si Nana. Kung familiar mo sa mga ML player, si Nana po, that is ang kana nga idea po naggikan na sa God o sa Diyos po sa Mesopotamia. Si Nana, the goddess or the god of moon. Diyos sa buwan o sa kaalam mga igsoon. Mo nang ingon ang Bible in the book of Joshua 24:2. And Joshua said to all the people, thus says the Lord, the God of Israel, from ancient time your father lived beyond the river, namely Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Nagsimba sila og lahi nga Dios og kana nga Dios gamay nga Dios. It means an idols mga igsoon. Abraham po wala say knowledge, wala say kahibalo, wala say maski gamay nga idea or hint kabahin sa matuod nga Dios. Og nahibaw-an lamang ni Abraham ang Ginoo tungod kay gipili sa Dios nga igapadayag ang iyang kaugalingon ngadto kang Abraham. Nailhan ni Abraham ang tinuod nga Dios tungod kay God reveal himself ngadto po kang Abraham. Mo na nga atong masabtan nga ang fundamental po sa blessing ni Abraham is God himself. Ang pinaka-foundation, pinaka-pundasyon po sa panalangin nga na-receive ni Abraham, mao man gyud po ang Dios nga naghatag niya, naghingapin po nga panalangin. Amen. Kasi po sa pikas nga bahin, dili mailhan ni Abraham ang Dios nga magpanalangin niya, kung wala gyud po nagpadayag ang Dios ngadto kaniya. That's why, gi-reveal ni Lord iyang kaugalingon ngadto kang Abraham, og naghimo siya kasabutan ngadto kang Abraham mga igsoon.
Mo na kanato nga mga Kristohanon usa sa pinakauna sa pinakadako natong panalangin nga nakailatag Dios. Amen. Una sa pinakadako natong panalangin, my friend, that is the fundamental of our blessing. Ang Dios gyud mismo mga igsoon. Amen. Mo na nga babasa nimo sa mga Bible, mingon ang Ginoo, wa pa mo masayod, ako ang inyong bahin, I am your portion. Ako ang inyong inheritance because God Himself is our blessings, my friend. Pakpakan nato ang Ginoo ni ana mga igsoon. Gisugo dayon sa Ginoo si Abraham nga iyahabang biyaan ang iyahabang nasod, ang iyang mga parente, ang iyang family ug ang iyang religion. Gibiyaan ni Abraham ang iyang former faith as an idol worshipper. And then miadto rin siya sa sakaland nga ingon ang Ginoo, akong ipakita animo. Wala maghatag ang Ginoo og mapa dito ka paingon Abraham, iyang ingon, sunod lang and I will show you the land. Akong ipakita nimo kanang yutaa nga akong gisaad nga naha kanimo. Si Abraham po, my friend, must respond and obey in faith. Kinahanglan nga motuman siya, mo-obey siya, mo-respond siya by faith o in faith sa maong sugo po sa Ginoo. Ihapong gibiyaan ang tanan by faith. Gibiyaan niya ang iyang kaliwatan, gibiyaan niya ang iyang yuta nga natawhan, gibiyaan niya ang former nga belief, gibiyaan niya ang iyang family by faith po mga igsoon. Gibiyaan usab ni Abraham, he must follow God's leading by faith. Ihapong sundon ang giya sa Ginoo, kinahanglan iyang sundon ang guidance ni Lord by faith gihapon mga igsoon. Because the call of Abraham is a call of separation. Gitawag po si Abraham nga mag-separate. Gitawag po si Abraham nga magbuwag ba sa mga butang nga dili po balaan. Dili po holy. Gitawag po si Abraham to separate himself gikan sa mga butang that is holy, that is unholy ngadto sa butang nga balaan. Gitawag po si Abraham to separate himself sa butang nga immoral to what is moral. Gitawag po si Abraham nga iyang i-separate iyang kaugalingon sa butang nga nagdalag tunglo to a blessed life. Gitawag po si Abraham from death to life. It is a separation, my friend. And I want you to understand me that blessed life, kung gusto tag kinabuhi po nga naay panalangin, blessing begins when we separate our life from what is unacceptable to what is acceptable in God by faith. Ang kinabuhi po nga puno sa panalangin, sa dihang atong sugdan sa pagbuwag ang atong kaugalingon, gikan sa mga butang nga dili katanggap-tanggap at tubangan sa Ginoo to what is acceptable in God by faith. Amen. Napabata diha, from what is ordinary to what is uncommon. Kaning kinabuhi nga iya sa kalibutan, this is an ordinary life. Walay kahibulungan ni ana. Apan gitawag si Abraham sa Ginoo nga i-separate ang iyang kaugalingon from what is ordinary to a uncommon life, kasi po he must walk in faith, he must live in faith, he must follow God in faith. Dili na common nga kinabuhi mga igsoon. And from what is carnal to what is spiritual. Gitawag si Abraham nga iyang separate ang iyang kaugalingon gikan sa butang nga carnal, that is worldly. Mga butang, mga igsoon, that is unspiritual, that is carnal. Mga butang nga dili iya sa Dios to a thing that is spiritual. Mga butang nga espirituhanon nga iya sa Ginoo, mao na igsoon gitawag si Abraham to separate himself gikan sa mga butang nga carnal to sa mga butang nga espiritual mga igsoon. Amen. Mao man po na ang tawag sa Ginoo kanimo ug kanako igsoon. When God then misaaday ng Ginoo ngadto kang Abraham that he will make him into a great nation. Mao nang saad sa Ginoo nga himuon siyang dako bang kanasuran, that he will make his name great, mo nang content sa promise ni Lord.
that He will bless those who bless Abraham and curse those who curse Abraham. And that the Messiah will descend from him through whom all the earth will be blessed. Mo nang saad sa Ginoo, himon siya nga dako nga nasod, og ingon pa ang Ginoo, ako kang dapigan Abraham. Kinsa tong mo kontra nimo, akong kontrahon. Kinsa tong mo panalangin nimo, akong panalanginan. Himo na kong bantugan ang imong pangalan, ug saad sa Ginoo nga gikan po sa kaliwatan ni Abraham, maggikan ang Misaya, nga pinaagi sa maong Misaya, ang tibuok kalibutan mahimong mapanalanginan mga igsoon. Amen ba? That is the promise of God. O kani po nga tanan nga panalangin hang into a single purpose. Kani po nga blessing ni Lord, may usa lamang po katumong. Og ingon ang Ginoo, so that you will be a blessing. The very purpose po of blessing nga na-receive ni Abraham is ingon sa Ginoo aron nga mahimo pud kang panalangin. Mahimo kang blessing pud ngadto sa uban. Si Abraham po was able to become a blessing because he is first blessed by God. Dapat nato na masabtan na si Abraham wala sa nahimong blessing unless he is blessed by God. Tungod kay gipanalanginan siya sa Ginoo una sa tanan, mao na nga nahimo pod siyang panalangin ngadto pod sa uban. Mao man pod kita mga igsuon, mahimo lamang gyutang panalangin ngadto sa uban kung una sa tanan atong nakita og atong nasabtan how we are blessed nganha gyud sa Ginoo mga igsuon. Yung word po nga so that you will be, mao nang gigamit sa Bible. Gikan kana sa it is an Hebrew word nga it is a direct command. Sugo po kana sa Ginoo ngadto kang Abraham nga mahimo siyang blessing ug ang pagkahimong panalangin po it is a command and a purpose. Ang pagkahimo po nga panalangin usa po kana ka katuyuan o sugo po sa Ginoo. Sa lakto ng pagkaistorya, you and I are commanded by God to become a blessing. Command po ni Lord ang mahimutang panalangin. And that is the purpose of being blessed, to become a blessing mga igsoon. Ingon si Pablo, Christ redeemed us from the curse of law. Gilukat ta sa Ginoo gikan sa tunglo sa balaod, having become a curse for us. Kinsa man na si Christ. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Tinunglo si bisan kinsang gibitay nga sa kahoy, referring sa crucifixion, referring sa pagkalansang ni Jesus sa cross. Ingon niya in 14, in order that in Christ, Jesus, the blessings of Abraham, might come to the Gentiles, so that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen ba? Unsay ni Pablo, nga aron ba ang panalangin ni Abraham moabot kanato, mo na nga si Jesus gilansang sa krus. Amen. So that we might receive the blessings of Abraham by faith diha sa gibuhat ni Jesus Christ mga igsoon. Mo na ni Pablo in Galatians 3:9, if you belong to Christ, kung nakadiha kang Kristo, then you are Abraham offspring, heirs according to the promise. Kung ikaw belong, kung ikaw nagtuo na diha kang Christ, ingon pa ang Bible, ikaw kaliwat na ka ni Abraham, ug tungod kay kaliwat ka naman ni Abraham, then you are co-heirs with Abraham, my friend. Amen ba? According to the promise. Sumala po sa saad sa Ginoo mga igsoon. Pinaagi po sa ato ang pagtuo diha kang Christ ug diha po sa iyang redemptive works through faith. Pinaagi sa pagtuo diha po kang Christ and in His redemptive works. Katubang iyang gibuhat para pagluwas ka nato,
Kabahin na niya na ang iyang pagpakatao diha sa usa ka birhen nga babae. Kabahin na ana ang atong pagtuo sa iya that He is the Son of God, the Christ, that He is the only way nga to sa amahan. Kabahin na sa redemptive work sa anak sa Ginoo o sa dihang nagtuta sa gibuhat ni Jesus pagluwas kanato gikan ba sa tunglos sa sala mga igsoon. We become the children of Abraham. Amen. Nahimutang mga descendant ni Abraham. Kaingon ni Jesus, ang mga anak ni Abraham motong nagtuo sa gipadala sa amahan. Nga mao si Jesus Christ. Amen ba? Therefore, ikaw ako, mga descendant ni Abraham by faith, pinaagi sa atong pagtuo, diha kang Christ, mga igsoon. And mga anak na ta ni Abraham and blessed together with Abraham. Og napanalanginan na ta, uban po kang Abraham, and that is to say that we are blessed by God so that we will be a blessing. Nga kung atong nasabtan nga gipanalanginan na dayta uban kang Abraham, nan sa pikas pod nga bahin gisugo pud ta na sa Dios nga mahimo pong panalangin ngadto pud sa uban. Amen. But how to be a blessing? But paano po nagakahimot ang blessing ngadto sa uban? In Genesis, sa book po of Genesis, daan ang gisaad sa Ginoo ang seed o ang binhi that put an end sa buhat po sa kaaway. Nga mo tapos ba sa buhat sa kaaway nga mao si Satan nga naglawgaw sa creation po sa Ginoo. Mo nang ningon siya in Genesis 15, and I will put an enmity between thee, that is the promise, and the woman, ang yawa and the woman, and between the seed and her seed. Taliwala sa maong binhi sa babae o sa seed po sa kaning kalaban, and it shall bruise thy head, and through thou shalt heal, and thou shall bruise his heel. It means nga iya pong pakot, iyang tamakan ang ulo sa bitin, o ang heel pod, ang tikod pod sa babae, pakon pod sa bitin. Hulagway po na sa enmity between po sa kanabang seed, referring po na kang Christ, mga igsoon. Referring na sa saad sa Ginoo nga mao ang mopalingkawas kanato gikan sa buhat po sa kaaway o gikan po from the curse of sin. Giratify po sa Ginoo o gilig-on pagdugang sa Dios ang iyang promise po kang Abraham. Og mingon siya in the book of Genesis 22:17 to 18. Indeed, I will greatly bless you. Ako gyud kang pagapanalanginan. And I will greatly multiply your seed as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore. Padaghanon niyag maayo, sama sa kadaghan sa bituon, o ingon man sa balas diya sa baybayon. In your seed shall possess the gates of your enemies, and in your seed all nation of the earth shall be blessed. Pinaagi sa mao nimong seed, mao nimong binhi, ang tanang kanasuran po, kaliwatan, mapanalanginan po sa Ginoo. Because you have obeyed my voice. Tungod kay imuhang gituman ang akong mga sugo. Mingon si Pablo in Galatians 3:16. Now the promise were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, which is plural o daghan, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is Christ. Amen. O kana po nga seed nga gi-promise sa Ginoo, kansang tibuok nation will be blessed. Mao po na si Kristo. Mao na si Jesus Christ, the Son of the living God. Si Jesus po is a descendant of Abraham, not by blood. Si Abraham po, kaliwat ni Abraham, o si Jesus, kaliwat ni Abraham, pero dili siya
by blood. Dili siya kaliwat ni Abraham sa dugo, but by promise po mga igsoon. Jesus was a descendant of Abraham by promise. Kasi po kung si Jesus, bloodline ni Abraham, remember po nga si Abraham is a sinful man. Muna nga kung si Abraham, dugo niya ang nanalaystay ngadto sa kan Jesus, in church, si Jesus po mga igsoon may sala nga napanunod. But si Jesus, bloodline, kaliwat siya ni Abraham by promise. Tungod kay ang nahimo nga ama-ama o stepfather ni Jesus, si Joseph man, nga great grandson ni Abraham. Amen. Kasunod ba mo? Mo na nga kaliwat gihapon siya ni Jesus o kaliwat gihapon siya ni Abraham. So ang saad sa Ginoo na fulfill og natuman gihapon mga igsoon. Kita usab nahimo man putang mga descendant ni Abraham not by blood, but nahimo tang descendant ni Abraham by faith sa maong saad nga mao si Christ. We become descendant of Abraham not by blood but by faith on the promise nga mao man si Kristo mga igsoon. Sa maong saad nga mao si Jesus Christ mga igsoon. Since po the blessings of Abraham niabot kanato pinaagi po kang Christ. Wa nagyulaing pamaagi pa. And I want you to understand me, brethren. Tungod kay ang panalangin ni Abraham niabot man kanato pinaagi kang Kristo. Mao na nga gitawag po ta sa Ginoo nga mahimong we are called to be blessed. Amen ba? Gitawag yun ta aron nga mahimong panalanginan. Inalay mo tapat? Gitawag ka aron panalanginan. Ina ba? Murag di gali mo ganahan ba? And truly we are blessed. Og tinuod yun na panalanginan man kita pinaagi kang Kristo. Nga kansang dihang pangalan na gitawag ta mga igsoon. Mo na ingon ni Pablo, we are called in the name of Christ. Wa gyud laing pangalan nga gitawag ta. Gitawag ta pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Og diha sa mao nga pangalan, we are blessed mga igsoon. Tanawa ninyo. In Christ, God has chosen us before the foundation of the world to be holy and blameless. That is usa sa mga blessing atong na-receive sa Ginoo. Diha kang Kristo gipili ta sa Dios aron mahimong balaan, mahimong putli sa nga tubangan sa wala pa ang pundasyon o sinugdanan sa tibuok kalibutan. Diha po kang Kristo gi-predestined na ta sa Ginoo nga mahimong iyang mga anak. Amen. Gipili na ta niyang daan nga mahimong iyang mga anak. Amen. You are predestined by God. Gi-ordain na sa Ginoo daan nga mahimo na kang iyang mga anak. In Christ, God has accepted us. Diha kang Kristo gidawat na tang daan, gidawat ta sa Ginoo. Gi-accept ta sa Dios. Gidawat sa Ginoo tanan natong mga kakuliag, kapakyasan, tanan natong mga ups and down, tanan natong mga maot ug maayo. God accepted it. Diha po kang Christ. In Christ, God has redeemed and forgive our sins. Amen. Diha kang Kristo ang atong mga sala napasaylo, gipasaylo sa Ginoo. Diha kang Kristo gilukat kita sa Dios sa atong pagkaulipon sa sala. Diha kang Kristo giluwas kita sa Ginoo. In Christ, God has granted us to have everlasting, unspoiled inheritance. Amen ba? Diha kang Kristo gihatagan ta sa Ginoo og dili madunot, dili maut-ut nga inheritance o kabtangan mga igsoon. We have unspoiled and everlasting inheritance. Diha po kang Christ. In Christ, God has sealed us with the Holy Spirit. Diha po kang Kristo, gisiliyuhan ta sa Ginoo sa balaan nga Espiritu, nga mo'y ato abang guarantee sa ato abang inheritance. Amen. It is our guaranteed sa inheritance o sa pamanang atong ma-receive puhon-puhon. God has blessed us and a purpose to be a blessing. Tanaw ninyo muna ang mga panalangin nga atong nadawat sa Ginoo. O gipanalanginan taniya sa katuyuan, sa tumong nga mahimo putang
panalangin mga igsoon. And we become blessing to others by proclaiming Christ through whom they will be blessed and become a blessing mga igsoon. Sa unsang paagiha nga nagakahimutang panalangin sa uban, remember kang ingon sa Ginoo, all nation will be blessed, dili pinaagi sa kung unsa pa man, but pinaagi kang Christ, pinaagi kang Kristo, pinaagi sa anak sa Ginoo, ingon ang Ginoo, all nation will be blessed. So gipanalanginan ta sa Ginoo, diha kang Kristo, we receive this unmatched blessing, na dawat nato ning unequal blessing, na dawat nato ning panalangin nga wa gyud ikatumbas o wa ikakumpara, kapasayloan sa atong mga sala, kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Pangalan nato nasulat sa libro sa kinabuhi. Ang atong sala gipapa sa Ginoo, nakadawat patag mga naghingapin nga blessing. Ingon ang Ginoo, may mapanunod patang mga mana diha kang Kristo. Unsa pay mga saad sa Ginoo, gihimo patang iyang mga anak. That is the blessing mga igsoon. That's why we are blessed by God in Christ, so that mahimo putang blessing po sa uban. Nga ang uban, mutuo sila, o mahimo po silang panalangin ngadto sa uban. And we become blessing po ngadto sa uban by proclaiming Christ, through whom they will be blessed. Mahimo tang panalangin ngadto sa uban by preaching, by sharing Christ. Amen. Nga to bang ipaabot si Kristo, iwali ba nato si Kristo, kansang pinaagi kang Kristo, mahimo silang mapanalanginan, o mahimo po silang panalangin ngadto pod sa uban. Pakpakan nato ang Ginoo ni ana mga igsoon. Understand me, brethren. We become a blessing to others by helping them in times of needs. Nagakahimo man tang panalangin sa uban, sa dihang tabangan nato sila panahon sa mga panginahanglanon. Mahimutang maayong amigo, mahimutang maayong silingan. Amen ba? It is also a blessing. Mahimutang maayong bana o maayong husband. Mahimutang maayong anak ngadto sa atong ginikanan. By being good friends, mahimutang maayong higala, mahimutang maayo sa atong trabahoan. It is a blessing. Og uban pa, kana butanga, maayo mga igsoon ug dungganon. But I want you to understand me. But without the preaching of Jesus Christ for them to believe in our sake, wala gihapon nato makater ang katuyuan nganong gipanalanginan ta sa Dios. Because believing our goodness does not save the person from the wrath of God. Amen. Kung dili gyud nato iwali si Kristo, bisan pag-unsa sila ka-bless sa atong pagkamaayong tao, bisan pag-unsa sila ka-bless sa atong pagkabuutan, hangtod wala nato giwali si Kristo, wala nato ma-fulfill ang katuyuan why God has blessed us in Christ Jesus. Amen. Sayon lang, simple lang ang mahimong maayong tao. Smile lang ka diha. And people, ay, mahigod niya akong igsoon kay mapahiyumon. Bless kaay ko sa iyang pahiyom. But that is not the kind of blessing God wanted from us. Gusto sa Ginoo nga mahimutang panalangin sa uban. In what way? By preaching the name of Jesus. By sharing Christ, whom we are blessed and become a blessing. Amen. Ang imong pagkamaayong tao, di na makaluwas sa ubang tao. By believing in your goodness, by believing in your faithfulness in God, people are not saved from the wrath of God. Ang tao na luwas sa diyang igawali nato si Kristo o sa diyang mutuo sila kang Kristo nga atong giwali mga igsoon. Amen. Napabata diha.
Usay ang atong hunaw na okay na ning mahimo tang mayong tao. Yes, it is good. Because part na sa atong pagkakristohanon. But you are not fulfilling the purpose of being blessed. Because the purpose of being blessed mo na ingon sa Ginoo kang Abraham, Abraham, I will make you into a great nation. Abraham, I will curse those who curse you. Abraham, ako kang panalanginan. I will make your name great so that you will be a blessing. Kanato nga mga Kristohanon, nahimutang blessed because of Christ. We receive eternal life. We receive the forgiveness of our sins. Na-receive nato ang pardon sa Ginoo. Na-receive nato ang grace ni Lord. Nasiliuhan ta sa balaan nga Espiritu ang atong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Og may saad tang ginapaabot ang saad sa Ginoo maghari tauban kaniya. Yes, that is a such blessing atong na-receive gikan sa Ginoo. Giluwas ka sa Ginoo aron kung giunsa ka pagpanalangin sa Dios, ing ana pud ka mahimong panalangin sa imong isig ka tao. Okay ang mahimong maayong tao. But without preaching and sharing Christ, wala nato mapulfill ang katuyuan nganong gipanalanginan ta sa Dios. Because the very purpose of God's blessing is for us to become a blessing to others. In what way? Not just by living a good and godly life. Dili lang nang nagkinabuhi ta being righteous in the sight of man by preaching, proclaiming Jesus, the only way to God. Amen. By preaching and sharing Christ, the Son of God, nga kung dili sila mutuon niana, they will be condemned to the eternal lake of fire. Amen. Mo na atong anak ay mo di lang kay taman nga maayo tang amahan, i-share si Christ. Di lang kay taman rata sa maayo tang silingan, i-share si Christ. Kay walay taong naluwas pinaagi sa pagtuo sa imong pagkabuutan. Tungod kay ang imong pagkabuutan, wa na magpalingkawas nato gikan sa kapungot sa Dios. Why laing mo palingkawas nato from the wrath of God is by believing in the person of the Son of God. His name is Jesus Christ. Amen. Napaba mo diha. Mao na mangutan ako ninyo. Bless ba mo? Nahilom lagi. If indeed we are blessed in Christ, ato yung di nato ikaulaw sharing Christ. Kung tinuod gyud tang napanalanginan diha kang Kristo, wa gyud tay ikauwaw sa pagpaampit kang Kristo mga igsoon. You are called to be blessed. Gitawag ta aron panalanginan. O kana nga panalangin, wa lang na maghisgot sa material nga mga butang. Apan sa praktikas pud nga bahin, gitawag pud ta sa Ginoo nga mahimong panalangin sa uban sa unsang pamagiha by sharing Christ. Nga sa ing-anang pagya sila mahimong mapanalanginan ug mahimo pong panalangin ngadto pud sa uban. Pagpaka nato ang Ginoo niya na igsoon. Hallelujah. Manindog tayo, let us worship